أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المستمعين والمشاهدين في هذه الحلقة أقدم لكم تحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, tayo po ay nagbabalik sa ating panibagong serye ng ating programa para sa gabing ito, kung saan ay ating nasabi na ang ating programa ay mga maikling paalala at mga payo sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa Islam, alam po natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng malaking gantimpala at mga biyaya sa atin, lalo na sa buwan na ito. Tayo po ay nasa pang-apat na gabi sa buwan ng Ramadan at ito ay laking pasasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil umabot pa tayo sa puntong ito na tayo napapabilang o mapapabilang sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na dalangin natin na sa gabing ito, sa araw na ito, sa gabing ito ay mapapaloob tayo sa mga taong patatawarin at bibiyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at atin ring ipanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na aabutan pa natin ang tinatawag na Laylatul Qadr. Amin. Mga kapatid sa Islam, sa gabing ito, pag-uusapan natin ang isang suratun min al-Quran al-Karim allati ta'dilu thuluth al-Quran. Isang sura mula sa Quran na sadyang napakalaki yung gantimpalang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinumang tao, sinumang Muslim na magbabasa nito. Unang-una, ang sura na ito, sino man ang magbabasa o babasahin ang isang sura, itong sura na ito, napakaikling sura. Marahil karamihan sa atin ay naisaulo na ito, memorize na ang sura nito. Karamihan sa ating mga kapatid, sa mga maliliit na bata, alam itong sura. So, ang napakaikling sura nito, sino man ang magbabasa, ay katumbas para na niyang nabasa yung 1/3 of the Quran. So, aalamin natin kung na ba ito. Pangalawa, pag binasa mo yung sura na ito, ay magkakaroon ka o bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng protection. Pangatlo, sino man ang magbabasa ng sura na ito na ating tatalakayin, ay papatayuan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng palasyo, hindi dito sa mundo, kundi palasyo na ipagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. So mga kapatid, ito po yung tatalakayin natin kung ano ba ang sura na ito. Maikling sura mula sa Quran. Mga kapatid sa Islam, ang ating tinutukoy sa ating serye, sa serye ng ating talakayan, ay ang Suratu Al-Ikhlas. Suratu Al-Ikhlas, alam natin, ito yung Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. So ngayon, siguro na-surprise kayo kung ano ba itong sura. So sinabi natin, napakaikli lamang, ngunit napakalaki yung importansya o yung reward na ipagkakaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung babasahin mo ang sura nito. At ipapaliwanag rin natin kung paano natin ito babasahin o ilang beses ba natin ito dapat
basahin. Mga kapatid sa Islam, ang Suratul Ikhlas. Bago natin talakayin kung ano ba yung mga gantimpala ng pagbabasa ng sura na ito, aalamin muna natin ang dahilan kung bakit ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sura na ito. Bakit naibaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nung panahong nasa Makkatul Mukarrama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago pa siya maglakbay patungong Madina, siya'y tinanong ng ilan o mga pinuno mula sa Makkatul Mukarrama, Zu'ama'ul Quraysh. Tinanong nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kanilang tinanong? Tinanong nila kay Propeta kung ano ba si Allah. Siya ba ay ginto? Siya ba ay pilak? Siya ba ay nagkatawang tao? Si Allah ba ay nagkaanak o siya ba ay pinanganak? Nais nilang malaman, maipaliwanag sa kanila ng propeta kung ano ba si Allah. Sinabi nila, ilarawan mo sa amin, i-describe mo, Muhammad, kung ano ba ang o sino ba ang iyong sinasamba na si Allah. So mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang sumagot at kanyang ibinaba ang Suratu Al-Ikhlas. So yun yung dahilan. Sinabi, ang mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang sumagot sa kanila. Sabi ng Allah, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taong yun, sa mga taong nagtatanong kung ano ba ako, kung sino ba si Allah. Sabihin mo sa kanila, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo ng Allah o si Allah ay ang bukod tanging nag-iisang Diyos. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Pangalawa, ang Allah ay ang as-samad. Ibig sabihin sa Kanya nakasalalay o di kaya nakadepende yung mga tao. Siya ang hinihingan ng mga biyaya. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Ang Allah ay kailanman ay hindi nagkaanak at ang Allah ay kailanman ay hindi ipinanganak at siya'y walang asawa. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang Allah ay bukod-dangi na walang katumbas o kapareho mula sa kaniyang mga nilikha. So yun po yung dahilan kung bakit ibinaba ni Allah kay propeta ang sura na ito at ibinigay natin o ipinaliwanag natin ng maikli kung ano ba yung ibig sabihin ng 4 na talata na ito mula sa Suratu Al-Ikhlas. So mga kapatid, ito po yung tatalakayin natin kung gaano ba kahalaga o ano ba yung ipagkakaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung babasahin mo ang sura na ito. Unang-una, awalan qira'atuha tujibu dukhul al-jannah. Ibig sabihin, kapag babasahin mo ito, parati mong babasahin, makagustuhan o makaibigan mo ng babasahin ang sura na ito yung magiging dahilan o makakatulong sa iyo upang makamit ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung dalil? Ano yung basihan natin? Qala Sayyiduna Anas radiyallahu anhu, kana rajulun min al-ansari yawm as-sahaba ya'ummu as-sahaba ridwanullahi alayhim fi masjid Quba. Wa kana yukthir min qira'ati surati al-Ikhlas. Naiulat ni Anas radiyallahu anhu na mayroong isang Muslim, isang Ansar na siya yung naging imam o siya yung tumatayo bilang imam ng ilan sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Masjid Quba. Wa kana yukthir min qira'ati surati al-Ikhlas. Yun lang yung parati niyang binabasa tuwing siya yung tatayo bilang imam. Paborito niyang basahin yung Suratul Al-Ikhlas. Dahil doon, fadhakara as-sahaba dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Binanggit ng mga sahaba, parang naireklamo nila, nabanggit nila kay Propeta Muhammad na ang sahabi na yun mula sa Ansar, parati na lang Qul huwallahu ahad, Suratul Ikhlas lang yung kanyang binabasa kung siya ay imam sa kanilang salat. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ya fulan, ma mana'aka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk
وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة. So, tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sahabi na yon, yung parating nag-iimam at nagbabasa ng Qul huwallahu ahad, tinanong niya, ano ba yung pumigil sa'yo para hindi mo gawin yung mga gusto ng mga kasama mo na siguro palitan o ibahin mo naman yung binabasa na Qul huwallahu ahad? At ano ba yung nag-udyok sa'yo o di kaya nagpupush sa'yo kung bakit parating na lang Qul huwallahu ahad o Suratul Ikhlas yung binabasa mo kung sa panahon ikaw ay tumatayo bilang imam? Sabi, ano yung sagot ng sahabi na yun? Qala inni uhibbuha. O Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagawa ko yun dahil mahal ko, masyado, gustong-gusto ko ang sura na ito, ang Suratul Ikhlas. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Anong sabi ng propeta? Dahil yung sinabi natin, yung tao na yon, parating Qul huwallahu ahad lamang yung kanyang binabasa kung siya ay nagsasala, kung siya ay imam. Ang sabi ng propeta, dahil sinabi ng taong yun, parati kong binabasa ang Suratul Ikhlas dahil gustong-gusto ko, mahal ko masyado ang sura na ito. At ang sabi ng propeta, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Yung pagmamahal mo at pagkagusto mo sa sura na ito ay siyang naging daan upang ikaw ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, mga kapatid sa Islam. Dahil lamang sa kanyang pagmamahal, pagkagusto sa Suratul Ikhlas, yun na yung naging daan o yung dahilan kung bakit siya ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kapatid, ano yung kahalagaan o yung gantimpalang ipagkakalaw sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pangalawa, qira'atuha ta'dilu thuluthal Quran. Ibig sabihin, pag binasa mo ang Suratul Ikhlas, 4 na talata lamang, 4 ayatin fakat, ta'dilu thuluthal Quran, katumbas na para mo ring nabasa yung 1/3 ng Quran. Alam natin yung Quran ay mayroong 30 juz, 30 juz. Ibig sabihin, kapag katumbas nito ay 1/3, ibig sabihin, para mo rin nang nabasa ang 10 juz. Ibig sabihin, kung tatansyahin natin o bibilangin natin kung ilang page yung 10 juz, nasa kulang-kulang o di kaya more or less 200 pages. So, katumbas, yung Suratul Ikhlas kapag babasahin mo ay katumbas ng 1/3 of the Quran. Mga kapatid, ano yung dalil? Sabi ng propeta, An Abi Darda radiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, qala, aya'jizu ahadukum an yaqra fi laylatin thuluthal Quran? Qalu, wa kayfa yaqra'u thuluthal Quran? Qala sallallahu alayhi wasallam, Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Naitanong ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong niya ang kanyang mga sahaba. Sabi niya, nahihirapan ba ang isa sa inyo na basahin ang Quran, ang kabuuang Quran, o di kaya basahin ang thuluthul Quran, ang 1/3? Nahihirapan ba kayong basahin ang 1/3 ng Quran sa isang gabi lamang? So, naitanong nga, na nagulat yung mga sahaba, paano ba yun? Kaya naitanong niya kay propeta, paano ba yun? Kayfa yaqra'u thuluthal Quran? Paano ba mababasa o makakaya ng isang taong basahin yung thuluthal Quran, 1/3 of the Quran? Marami rin o may ilan na kayang basahin ito sa loob ng isang gabi lamang, pero ang karamihan nahihirapan dahil yung iba hindi pa masyado magaling o nahasa sa pagbabasa ng Quran. Kaya ito ay sinabi ng propeta. At naitanong ng mga kayfa yaqra'u thuluthal Quran? Paano nila mababasa o makakayang basahin ang 1/3 ng Quran? Sabi ng propeta, Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Yung Qul huwallahu ahad, kapag babasahin mo ito, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ta'dilu thuluthal Quran. Katumbas
ng 1/3 ng Quran. Faqala al-ulama rahimahullah, hadhihi suratun 'azima akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha ta'dilu thuluth al-Quran, fa idza karraraha thalathan kana bimathabati min khatmil Quran min khatmil Qur'ani kullihi fayanbaghi al-ikthar min qira'atiha. Yun yung nasabi ng mga ulama natin na kapag ulitin mo ng ilang beses, 3 beses yung pagbabasa mo ng Suratul Ikhlas ay katumbas na para mo na ring nabasa yung whole Quran. Mga kapatid sa Islam, napakalaki po, napaka-importante, napakadakila o ng sura na ito. May malaking reward na ipagkakaloob sa iyo ng Allah subhanahu. Pangatlo, qira'atuha tahfadhu al-muslim min ash-shurur. Ibig sabihin, kapag babasahin mo ito, magbibigay ito o bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng proteksyon mula sa mga masasamang bagay, mula sa mga kulam o di kaya mga black magic bilang proteksyon sa iyo. فالمسلم الذي يقرأ سورة الإخلاص عند نومه فإن الله تعالى يحميه من شرور الشياطين. Pag babasahin mo ito bago ka matulog, mabibigyan ka ng proteksyon laban sa mga syaitan. At ito rin yung kaugalian, sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago siya matutulog o bago siya pupunta sa kanyang higaan, binabasa muna niya yung Suratu Al-Ikhlas at Suratu Al-Falaq at Surat An-Nas. Paano ba ginagawa ng propeta? Kana idha awa, sabi ni Aisha, Ummina Aisha radiyallahu anha, kana idha awa ila firashihi kulla layla jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima faqara fihima surat al-Ikhlas, bima'na qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, thumma yamsahu bihima man istata'a min jasadihi, yabda bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi, yaf'alu dhalika 3 marat. Ganun po yung kaugalian. Sunna ng propeta Muhammad, bago siya matulog, pinagtatabi niya yung kanyang 2 kamay at inihipan. Wala namang laway na tatalsik. Yanfuth. Tapos babasahin niya yung Surat Al-Ikhlas, yung Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, at kanyang ihahaplos mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang paa. So, ginagawa po ng propeta yon ng 3 beses. So, yung pong magbibigay ng proteksyon sa isang Muslim na gagawa nun mula sa mga kasamaan, mula sa mga syaitan at mula sa mga lahat ng bagay na makakasama sa kanya. Mga kapatid sa Islam, kabilang rin po sa mga napaka-importante o napakalaking gantimpala sa pagbabasa ng sura na ito. Qira'atuha tabni liqari'iha baytan fil jannah. Allahu Akbar. Yung pagbabasa ng Suratul Ikhlas, at dahil doon, dahil sa pagbabasa mo ng Suratul Ikhlas, papatayuan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng palasyo sa kanyang paraiso. Ibig sabihin, kung ikaw ay makakapasok sa paraiso, merong kang palasyo naghihintay sa iyo. Kung parating mong binabasa, ganun rin ang dami ng palasyong ipagkakaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ng propeta? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yukhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Sino man, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magbabasa ng Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, hanggang sa matapos niya ito, paulit-ulit ng 10 beses, 10 marrat, 10 times, banallahu lahu qasran fil jannah. Papatayuan siya ng Allah. Bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng palasyo sa kanyang paraiso. So, kung gaano mo ito karaming binasa, paulit-ulit, araw-araw, gabi-gabi, so ganun din karami yung palasyong maghihintay sa iyo sa iyong paraiso. Mga kapatid sa Islam, ito ay nagtuturo sa atin na dapat lamang ay basahin natin ang sura nito at ang mga iba pang sura at pag-aaralan natin, basahin. Kasi kung may ilan na hanggang ngayon ay hindi pa kayang magbasa o hindi pa naisaulo, hindi na memorize ang sura nito, so pagsikapan nating lahat
na matutunan nating basahin ang Quran, lalo-lalo na ang Suratul Ikhlas, malaman o matutunan natin kung ano yung kahulugan ng Suratul Ikhlas dahil napakalaki po mga kapatid. Sa Islam, ang gantimpalang ipagkakaloob sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hanggang sa muli, dito po nagtatapos ang ating maikling pagpapaalala sa ating mga kapatid at bilang payo sa buwan ng Ramadan dahil doble-doble po yung reward na ipagkakaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwang ito. Mga kapatid sa Islam, marami pong salamat sa inyong masugid na panonood sa ating programa. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.